Ako po si Hazel Villarreal, 28 years old, kasalukuyang beneficiary sa GK Soledad San Isidro, Nueva Ecija. Noong March po, yung umaga po siya, then nagtataka po kami bakit may baril na kumakatok po sa mga bahay. Ang sabi nga po, nandyan nga daw po yung kumakandidado. So, okay lang po, lumabas po kami. Sabi, may lilinawing mga issue. Nag-set po sila dyan, mabilis lang po ang pangyayari. Tawag sila ng mga tao. Meron silang sinasabi na, siyempre alam naman po natin sa panahon ngayon, maraming politika yung gagamit sa GK kasi pagka nalaman nila na isang politician ay may kinalaman sa GK, ibig sabihin makamasa sila, malapit sila sa puso ng tao. So, pumunta sila dito, sinasabi nila na yun daw pong lupa na pinanggalingan ng GK is sila yung nag-produce ng pera para mabili to. Tapos, meron daw pong, yun daw pong kasalukuyan na nakaupo hindi raw po siya ang gumawa ng paraan para mabili itong lupa. Ang lupang, yung 1.7 hectares, inaabot na 3 hectares yung additional acquisition namin, ay pag-aari ng munisipyo. May titulo yan sa pangalan ng munisipyo. Nakipag-partner kami, ang pamahalaan ng San Isidro sa GK, sa Gawad Kalinga, upang itayo itong mga bahay dito sa lupang ito. At dun sa Memorandum of Agreement na inaprubahan ng ating Sangguniang Bayan, ay nakalagay doon ay use of RAC. Ibig sabihin noon, hanggat ginagamit ng Couples for Christ para dito sa mga beneficiaries ng Couples for Christ, yun ay kanilang gagamitin. Kaya hindi po totoo yung sila ay pag kami nanalo na iba, ay mapapaalis na sila doon. Hindi po totoo yun dahil meron na yung Memorandum of Agreement na inaprubahan ng ating Sangguniang Bayan, inaprubahan ko at inaprubahan din ng Gawad Kalinga. Kung ano po ibinigay sa amin ng Gawad Kalinga, yun lang po yung aming pag-aari. Sinasabi po nila na bakit wala kaming titulo. Bilang isang beneficiary ng Gawad Kalinga na nabiyayaan, sa pamamagitan din siyempre ni Lord, hindi na po namin siguro kailangan maghanap pa ng titulo kasi meron na kaming bahay, magandang buhay, disenteng pamumuhay, may dignidad. Ano pa ba ang kailangan namin? Nasa buhay namin ng Diyos. So wala na kaming hahanapin pa. So ang kailangan na lang namin sa buhay namin, pagsisikap, pagpupursige para maitayo namin yung pamilya namin. At dahil nga sa shootout, inirekomenda na ng COMELEC Region 3 na isailalim sa COMELEC control hindi lamang ang bayan ng Jaen kundi ang buong lalawigan ng Nueva Ecija. Ang dami ng patayan, ang daming karahasan. Ang nangyayari po, yung mga tao nagiging desensitized, parang namamanhid dun sa mga pangyayari. Napakinggan ko sa radyo, ang sabi ganon, may patayan na naman sa Nueva Ecija. Sabi pong ganon, no? At ito pong patayang itinaguugat sa kagustuhan daw maglingkod. Dito sa lalawigan ng Nueva Ecija, bata pa ako, parang pagpanahon ng politika, ang lahat ng tao ay nagigising. At lahat ng tao ang gustong pag-usapan ay politika kahit sila ay naghihirap sa buhay. Kaya po dito, na parang ang tradisyon is pagdating ng politika, kailangan handa ka sa armas mo, may pera ka, at higit sa lahat, kailangan yung parang macho image ka dito sa Nueva Ecija. Kami napapaligiran na ng mga merong patayan, no? Kamukha ng Jaen, isang bayan namin. At dito po sa Cabiao, may pinatay na rin. At recently po, yung Gapan, kami po nasa gitna ng mga bayang ito. At sa nakita po namin, ang mamamayan ng San Isidro ay handa para ipadama sa mga bayang ito na mula dito isisibol yung kapayapaan. Magbigay inspirasyon po na kami naghahangad ng kapayapaan. At ito po yung nakita naman natin sa nangyayaring pag-unlad, lalo na po sa Gawad Kalinga. Dito rin po yung nagsimula isang magandang Gawad Kalinga ng mga villages na umusbong dahil sa pagtutulungan at paghahangad ng bawat isa na makatulong sa bawat isa. Kaya napagkasunduan na gawin yung Peace and Unity Rally na ito upang ipahayag dun sa mga tao, sa mamamayan na may naghahangad pa rin ng kapayapaan at yung mga nangyayaring ito ay tinututulan natin. Much better siguro kung piliin na lang naming maging salat ulit kesa naman na tapakan naman kunin yung nasa amin na karapatan namin, kukunin sa amin ng ganun-ganun na lang. Sabi ko nga doon nung
tinatanong nila ako. Kung ganun po ang mangyayari at pipilitin po nila, ipapain po nila sa amin na kung hindi namin sila iboboto, ay papalalayasin kami doon. Mabuti pang mawalan na lang po kami ulit ng bahay. At ang isa pong napakagandang balita ay magkakaroon po tayo ng Gawad Kalinga expansion sa bawat barangay ng bayan ng San Isidro sapagkat ang Couples for Christ ay nakasuporta po sa atin at nakita ang kagandahan na nangyayari sa San Isidro. Ang ating pong San Isidro ay nagkaroon ng malaking pagbabago, hindi lamang po sa papabahay ng Gawad Kalinga, kundi ang mga taong nakikilahok sa mga programa. Naninibago kayo sapagkat iba pong klase ang ating kampanya ngayon. Ito ay bunga ng ating pagbabago dahil sa dinala ng Gawad Kalinga dito sa bayan ng San Isidro. Hindi po ako taga rito, pero 2 taon na po kaming tuloy-tuloy na nagbo-volunteer dito. 2 taon na pong walang humpay na mga estudyante ng Ateneo de Manila University ay patuloy na pumupunta sa probinsya ng Nueva Ecija sa iba't ibang bayan. Nagsimula po kami sa Gabaldon, napadpad sa Cabiao, San Isidro, General Tino, hanggang sa Bindang Muñoz. Nakarating na rin po kami sa San Jose. Nailibot na namin ang buong bayan, ang buong probinsya. Cabanatuan, Gapan. Narating na po namin lahat itong mga lugar na to. At siguro magtataka kayo kung ba't namin ginagawa to. Tinulungan namin yung mga nasalanta sa Gabaldon, sa Dingalan. Akala namin kami yung tutulong sa mga taong nasalanta. Pero nung sabay-sabay namin binuo yung mga bahay, sa bawat araw na nagbibuild kami doon, yung mga taong nasalanta, masayang masaya, walang bahid ng lungkot. Yung mga taong nasalanta, kitang-kita yung bayanihan. Alam niyo po, kami po ang umalis sa Gabaldon ng mas maraming natutunan kaysa sa aming ibinigay. At doon namin napatunayan na dito sa Nueva Ecija may kakaibang kahulugan ng buhay. Dumadami na po ang mga model communities ng Gawad Kalinga at ang tumutulong ay galing sa Canada, galing sa Australia, galing sa Japan, sa Cabiao, Chicago tumutulong doon, sa Cabanatuan, sa San Jose. Marami pa ho at darating na sila. Ipakita natin sa buong mundo na handa tayo na tanggapin ang lahat ng gustong tumulong dito at tapatanin natin ang kanilang pagmamahal at lahat ng kanilang sakripisyo. This is going to be a start to stop the violence and to build a new culture, and we build it together. Kami naman po ay natatakot din. May takot din kami. Kami po ay ordinaryong tao din, yung nag-umpisa ng Gawad Kalinga, patuloy nagtataguyod ng Gawad Kalinga. Siguro, kaya narinig lang natin yung Gawad Kalinga buong maghapon. Hindi naman ito Gawad Kalinga rally lamang. Ito'y rally ng mga taga Nueva Ecija na nagsasabi na ano bang pwedeng gawin natin pag sinabi natin tama na yung karahasan? Ano bang pwedeng gawin natin pag sinabi natin yes to peace, yes to order? No? Kaya kailangan natin sabihin dito, ito yung natin gawin natin. And this is what we are trying to present. Kasi nung nag-umpisa naman yung Gawad Kalinga, isa lamang bahay. Nag-umpisa yung Gawad Kalinga, iilan lamang yung volunteer. Ngayon, sobra-sobra yung volunteer, more than 1,000 communities affecting close to 500,000 families now all over the country. Mauna na po tayo maging bayani tayo sa pamamagitan ng pagsigaw natin, hindi lamang pagsigaw kundi paggawa talaga ng tunay na kapayapaan.